Ayan po, isang magandang hapon po muli sa atin pong lahat. So ngayon po ay inaanyayahan po ang lahat na magsitayo upang simulan po ang ating pagninilay sa pamamagitan po ng pambungad na panalangin ni Sister Sonny Rivamonte. Damahin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinupurit pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa pagbibigay mo po sa amin ng isang magandang araw na kami po ay magkatipon-tipon para sa aming Paris Recollection. Bigyan mo po kaming lahat ng sapat na lakas ng pag-iisip, katawan at kalooban, lalo na po ang aming tagapagsalitang pari ni si Father Sing, nang madama, maintindihan, maisa puso ang nararapat po naming malaman sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoon. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo, Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga santo. Amen. San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, Mahal na Birhen ng Salambao, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po, Sister Sonny. So sa araw po na ito, tayo po ay mapalad. No? Dahil na-invite po natin ang atin pong punong tagapagsalita. Ang atin pong punong tagapagsalita ay siya po ay tubong Baliwag, Bulacan. Siya po ay 10 taon ng pari. Actually po siya po ay nagdiwang ng kanyang sacerdotal anniversary noon pong nakaraang Martes, noong pong March 17. So happy anniversary po ulit, Father Sean. So sa kasalukuyan po, siya po ang nakatalagang bikaryo paroko sa Our Lady of the Holy Rosary Parish, Maysan, Valenzuela City. Kaya po buong puso ko pong ipinapakilala sa inyo ang atin pong resource speaker para sa atin pong Lenten Recollection. Walang iba po kundi si Reverend Father Sean Tiongson. Palakpakan po natin si Father Sean. Magandang hapon po. Apo. Yung recollection po natin sa hapon na ito ay mahahati po sa dalawang bahagi. Una po yung overview ng Lent. Parang review lang natin ano ba yung Kwaresma. Tapos po, dadako po tayo sa recollection proper. Okay po? Maraming salamat po. Simulan po natin. Ang Kwaresma po, mga kapatid, ito po'y paglalakbay tungo sa kaligtasan. Kaya nga ang Kwaresma, hindi lamang po ito panahon ng pagsasakripisyo, hindi lamang po ito panahon ng pagbabawas ng pagkain. Ito rin po'y espiritual na paglalakbay pabalik sa Diyos. Babalik tayo sa Diyos. Kaya nga po, sa kasaysayan ng ating kaligtasan, ang kasalanan po naglayo sa tao sa Diyos. Sa aklat po ng Genesis, matapos na makasala sina Adan at Eva, sila po'y nagtago mula sa Diyos. Ngunit ang bagong plano ng kaligtasan, ito po'y paanyaya sa ating lahat ng Diyos. Ano po ang sabi sa aklat ni Propeta Joel? Manumbalik kayo sa akin ng buong puso. Kaya nga po, mga kapatid, ang atin pong panawagan sa panahon ng Kwaresma, ito po'y pagbabalik loob sa Diyos. Metanoia, conversion, no? Change of heart. Alam po ninyo, yung salita pong ginamit sa Biblia para sa pagsisisi, ang sabi po roon ay metanoia, no? Na nakakahulog ang radikal na pagbabago ng isip,
pagbabago ng puso. No? Kaya ang Kwaresma, hindi lamang po pagbabago ng gawain, kundi pagbabago ng ating puso. Dapat may nagbabago sa atin. Ito po, napakaganda po nung sinabi doon sa aklat ni Propeta Joel. Ang sabi po doon, magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya ay may magandang loob, puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging nakahandang magpatawad at hindi mapagparusa. Alam po ninyo sa amin sa Giginto, nung ako po'y nasa seminaryo pa, di ba ho, tinatanggal natin yung Alleluia, no? Ito po yung sinasubstitute namin na kinakanta. Hindi ko po alam kung dito sa Ubando, kinakanta niyo po ba ito? Ito po yung kapalit ng Alleluia sa amin. Sabi po doon, magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang, magbalik loob kay Yahweh. Ganun po yung kanta noon, no? Ito po, yun po'y hangus sa aklat ni Propeta Joel. Okay? Ngayon po, no? Nabanggit ko po si Adan, no? Ang pagbagsak ng tao. Sa Hardin ng Eden, nagsimula ang problema ng sangkatauhan. Itong si Adan, alam nating lahat, sumuway sa kalooban ng Diyos. At dahil pumasok sa mundo ang kasalanan, no? Pumasok sa mundo ang paghihirap, pumasok sa mundo kamatayan dahil sa pagsuway ng tao. Ngunit ang panahon ng Kwaresma, baka kapatid, ito po ay paghahanda ng bagong Adan. Sino po yung bagong Adan? Tama, sister, no? Si Jesus, si Kristo. Siya ang bagong Adan. Ano po ang sabi sa atin ni San Pablo? Ang sabi po ni San Pablo, kung papaanong sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa mundo, gayon din sa pamamagitan ni Kristo, dumating ang kaligtasan. Kung si Adan ay bumagsak dahil sa panunukso, si Kristo naman nagtagumpay sa tukso sa ilang. Kalawa, ito pong si Moises, ang 40 araw, 40 taon pala, 40 taon sa Sinai. Si Moises nag-ayuno, 40 araw, 40 gabi, bago niya tanggapin yung batas ng Diyos sa Exodo. No? Ang bilang po ng 40, ito po'y sumisimbolo sa paghahanda, sumisimbolo sa paglilinis. Halimbawa, 40 araw na baha sa panahon ni Noe. 40 taon sa ilang ang mga Israelita. 40 araw nag-ayuno ang ating Panginoong Hesukristo. Ito'y paghahanda. Kaya nga po, mga kapatid, ang 40 araw ng Kwaresma, ito po'y paghahanda natin para sa bagong buhay, para sa Pasko ng pagkabuhay. Si Elias, ang paglalakbay patungo sa Diyos. Pagkatapos ng kanyang paghihirap, itong si Elias tumakas sa ilang na lugar. Ngunit doon siya pinakain ng anghel, naglakbay ng 40 araw patungo sa bundok ng Diyos. Ipinakita po nito, mga kapatid, na
kahit na sa kahinaan ng tao, pinapalakas tayo ng Diyos sa ating paglalakbay. Mga kapatid, ganito rin po ang panahon ng Kwaresma. Ito po'y panahon kung saan ang Diyos ay nagbibigay ng panibagong lakas sa napapagod nating kaluluwa. Si Jonas, ang tawag ng pagsisisi. Si Jonas, ipinadala sa lungsod ng Ninive upang ipahayag ang pagsisisi. Ano po ang sabi doon? Magbalik loob kayo. Magsisi kayo. At ang buong lungsod, lahat sila nag-ayuno. Lahat sila nagsisi, nagbalik loob sa Diyos. Ito po mga kapatid, ang isa sa pinakamatandang halimbawa ng pangkalahatang penitensya sa Biblia. Ganito rin po ang paanyaya sa atin sa panahon ng Kwaresma. Hindi lamang personal na pagbabago, kundi pagbabago ng ating komunidad. Okay? Huwag po ninyong isipin na mahalaga lang na ang ating personal na pagbabago. Mahalaga din po communal na aspeto ng pagbabalik loob sa Diyos. Passover, no? Ang kordero ng Diyos. Sa aklat ng Exodo, iniutos ng Diyos mag-alay ang mga Israelita ng isang kordero. At ang dugo nito, inilagay sa pintuan upang sila ay maligtas sa kamatayan. Mga kapatid, ito po ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ni San Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Naririnig po natin yon kapag dumadalo tayo sa banal na misa. Ang nagpahayag po noon, walang iba kung hindi si San Juan Bautista. Nang sabihin niya, nang nakita niya si Jesus, ang sabi ni San Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Si Kristo ang tunay na Passover Lamb. Kalawa, si Isaac, ang anak na ihahandog. No, sa aklat po ng Genesis, mga kapatid, inutusan si Abraham, ialay ang kanyang anak na si Isaac. Ngunit sa huli, pinigil siya ng Diyos. Mga kapatid, ito po'y prophetic image ng mangyayari sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkakaiba lamang po mga kapatid, kay Isaac, napigilan ng pagsasakripisyo. Subalit, sa ating Panginoong Hesukristo, itunuloy ang sakripisyo para sa kaligtasan ng mundo. At sa huling hapunan, sa banal na Eucharistia po mga kapatid, ginawa ni Kristo ang isang bagay na napakalalim ang kahulugan. Ang tinapay naging katawan. Kaya nga ang sabi doon, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ito ang aking katawan. At ang alak, naging dugo. Kaya ang sabi doon, inuulit-ulit natin, tuwing ipinagdiriwang natin ang banal na Eucharistia, ito ang aking dugo
Ang Eucharistia, mga kapatid, ito po'y sakramento ng pagsasakripisyo sa banal na krus. Ibig sabihin, ang sakripisyo ng Kalbaryo nagiging kasalukuyan sa bawat misa. Inuulit-ulit natin. No? Inaala-ala natin. Bakit po kinakailangan pa ang krus? Kung minsan kasi tinatanong ng mga tao, Father, bakit po kinakailangan pang mamatay si Kristo? Ang sagot po nun, mga kapatid, nasa dalawang katotohanan. Ang kasalanan ay napakaseryoso. Ang kasalanan, hindi simpleng pagkakamali lang. Ito po'y paghihiwalay natin sa Diyos. Sa tuwing tayo'y nagkakasala, nagpapakalayo-layo tayo sa Diyos. Ang definition po ng sin, missing the mark, no? Ito yung dapat mong hinihit, ito yung dapat mong target. No, you miss the mark. Ikalawa, ang pag-ibig ng Diyos, ito po'y walang hanggan. Kaya nga sa krus, ipinakita ng Diyos na handa siyang magdusa para iligtas ang tao. Kaya nga sabi sa atin ni San Pablo, hanggang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa ating lahat. Alam po ninyo, napakaganda ng sinabi ni San Pablo na ito eh. While we were yet a sinner, Christ died for us. Ibig sabihin, inialay ni Jesus ang kanyang buong sarili, bagaman tayo'y makasalanan pa, hindi nag-alay ang Diyos ng kanyang buong sarili dahil sa mabait lang tayo, dahil sa mabuti lang tayo, dahil sa kamahal-mahal tayo o kaibig-ibig tayo. Bagaman hindi pa tayo kaibig-ibig, bagaman mga makasalanan pa tayo, inibig na tayo ng Diyos. Kung minsan ho, no, sa buhay natin, no, yung makakamahal-mahal, yung makamadaling mahalin, pinipili lang natin eh, no? Mahal kita kasi mahal mo ako eh. Mabait ako sa'yo kasi mabait ka sa akin eh. Di ba? Tao ganoon, ano? Sinasabi nga nila, no? Yung iba pagka nagagalit, no? Kung masama ka, sasabihin, mas masama ako, no? Pero dito kayo magugulat. Sabi ni San Pablo, bagaman tayo'y mga makasalanan pang mga anak, inibig na tayo ng Diyos. Mahal nga tayo, hindi dahil sa mabait lang tayo. Mahal tayo ng Diyos, walang kondisyon. Unconditional. Madalas ang tao, pagka nagmamahal, conditional. Transactional. Mabait ako sa'yo kasi may napapakinabangan ako eh. No? May ibinibigay ka sa akin. Kasi mabait ka rin sa akin. Pero pag pinagpakitaan mo ko ng hindi maganda, pero ang Diyos hindi ganon. Amen? Ang muling pagkabuhay ni Kristo, hindi lamang po ito tagumpay laban sa kamatayan. Ito po'y simula ng bagong paglikha. Kung sa Genesis, ang unang salita ng Diyos
Let there be light. Magkaroon ng liwanag. Sa umaga ng Pasko ng Pagkabuhay, ang liwanag ng muling pagkabuhay sumikat na muli sa mundo. Si Kristo ang bagong simula ng sangnilikha. Kaya nga ang Kwaresma, hindi lamang po ito panahon ng pagsasakripisyo. Ang Kwaresma, ito po'y kwento ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Amen? Ang ating pong paglalakbay ay ganito, no? Bumabagsak tayo dahil sa pagkakasala. Magsisisi tayo sa panahon ng Kwaresma. Pakikiisa sa paghihirap ni Kristo. Bagong buhay sa Pasko ng pagkabuhay. Ito po yung cycle na ginagawa natin. Ito yung cycle na nangyayari sa atin. Ano po ang sabi ni San Pablo? Kung tayo ay namatay kasama ni Kristo, tayo rin ay mabubuhay kasama niya. Amen po ba, mga kapatid? Ngayon po'y dadako na tayo sa mga pagninilay po natin sa atin pong ministeryo sa ating parokya. Kung saan nagtatapos ang salita, dito naman nagsisimula ang Diyos. Mga kapatid, may mga sugat po na hindi natin nakikita. May mga luha na hindi nahuhulog sa mga mata, kundi sa mga puso. May isang parish volunteer, matagal na siyang naglilingkod sa simbahan. Maaga siyang pumupunta tuwing araw ng linggo, nag-aayos ng mga upuan, nagpapalansya ng mga linen, tahimik lang. Isang araw tinanong siya ng pari, ang sabi sa kanya, bakit po kayo naglilingkod sa simbahan? At ang sabi niya, Father, kasi po sa bahay namin, wala namang nakikinig sa akin. Hindi ako napapahalagahan. Mga kapatid, may mga tao po naglilingkod sa simbahan hindi dahil sa masaya sila, kundi dahil sa simbahan lamang sila nakakaramdam. May halaga sila. May puwang sila. Hindi lahat ng parish leaders masaya. May ilan ngumingiti sa harap ng tao, pero pag uwi sa bahay, tahimik ang gabi. May ilan nagbibigay ng payo sa iba, pero wala na bang mapagsabihan ng sariling sakit. May mga ministry workers po, nagtuturo tungkol sa pag-ibig ng Diyos, pero sa loob nila, may pagkapagod na hindi nila kayang sabihin. Kapatid, kung ikaw ay napapagod ngayon, gusto kong malaman mo, nakikita ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang pinagdaraanan mo. May isang ina po, nagpunta sa simbahan. Hindi siya nagsalita. Lumuhod lamang siya sa harapan ng altar. Matagal. Tahimik lang. At halos hindi gumagalaw. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo ito.
lumapit sa pari. Ang sabi niya, Father, hindi ko na po alam kung paano kong ipagdarasal ang anak ko. Mga kapatid, may mga panalangin na hindi kinakailangan ng maraming salita. Ang Diyos ay nakikinig kahit sa katahimikan. Napo ninyo sa aklat ni Propeta Isaias, ito po'y isa sa pinakamagandang pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Ano po yung sabi doon? Ang sabi po doon sa aklat ni Propeta Isaias ay ito, malilimutan ba ng isang ina ang kanyang sanggol at mawawalan ng habag sa anak na kanyang galing sa kanyang sinapupunan? Ito po ang sabi, kahit malimutan siya, ako'y hindi makalilimot sa iyo. Tignan mo, iniukit kita sa palad ng aking mga kamay. Ang iyong mga pader ay laging nasa aking harap. No? Napakalalim po na pagsasalarawan na ginamit ito. No? Sabi doon, no? Kahit ang isang ina, likas ang kanyang pagmamahal, maaaring makalimot. Pero ang Diyos, hinding-hindi makakalimot. At pinatindi pa nga po doon, mas malalim pa yung sabi, iniukit kita sa palad ng aking mga kamay. Ibig sabihin po, hindi ka lang basta naalala ng Diyos, nakatatak ka sa Kanya. Hindi ka nawawala sa Kanyang isip. Hindi ka nawawala sa Kanyang puso. Sa panahon po ng pagdududa, sa panahon ng pagkapagod, o pakiramdam ninyo iniwan na tayo, ang talatang ito po mga kapatid, paalala sa atin, hindi ka malilimutan ng Diyos. Kahit na nga pakiramdam mo, nalimutan ka ng mundo. No? Kinakanta natin yan eh. Madalas kinakanta natin yan tuwing libing. No? Hindi ho ba? Ito yung kanta na yun eh. Yun ay hango sa Biblia, sa aklat ni Prophet Isaias. Sabi doon sa kanta, hindi kita malilimutan. Sabayan niyo po ako. Hindi kita pababayaan, nakaukit magpakailanman. Ang iyong pangalan, malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya, sanggol sa kanyang sinapunan, paano niya matalikdan? Ngunit kahit malimutan ng ina ang anak niyang tangan. O, ang sabi, hindi kita malilimutan, kailanman hindi pababayaan. Tama na po, no? Gusto ko lang sabihin sa inyo, ganoon ang pagmamahal sa atin ng Diyos.
yung pagsasalarawan kasi, di ba, walang ina na makalilimot sa kanya. Totoo po ba yon? Kayo mga nanay, no? Siguro lagi ninyong naiisip yung mga anak ninyo. Tama po ba? Siguro, minuminuto, oras-oras, bawat sandali ipinagdarasal po ninyo yung mga anak niyo. Tama po ba? Kaya walang ina na makalilimot sa kanyang anak. Yun yung sabi doon sa Biblia, di ba? Dinagdagan pa ng Diyos. Sabi niya, pero kung meron mang ina na makalimot sa kanyang anak, ang sabi ng Panginoon, hindi kita malilimutan. Ganun ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, no, wag po ninyong isipin, no, parang kinalimutan ako ng mundo, kinalimutan ako ng Diyos. Wala pong naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Sa parish community, kung minsan po, ang sugat ay hindi galing sa labas. Kung minsan sa ating pamayanan, dito po nagmumula yung sugat natin. At mas masakit ang sinasabing banal, pero ang puso, mapanakit. No? Alam nyo, lagi nyo naririnig yan. Pagka kayo po active sa church, no? Sasabihin sa atin ng mga tao, simba ka pa naman ng simba. Dasal ka ng dasal. Lagi ka sa simbahan, sama ng ugali. No? Simba ng simba, dasal ng dasal, lagi sa simbahan, chismosa. No? Simba ng simba, dasal ng dasal, lagi sa simbahan, palamura. No? Madalas, naririnig natin yun eh. Sa totoo lang, ang sakit-sakit pakinggan, pero bato-bato sa langit. Tamaan, wag pong magagalit. Kung minsan yun yung karanasan natin eh. Yun yung ipinupukol sa atin, yung sinasabi sa atin. Kapag ka sa simbahan, ito po'y nagiging lugar ng chismis, nagiging lugar ng pride, ng power struggle, ng comparison, ng spiritual superiority. Mas magaling kami, yung samahan namin, mas banal kami kesa sa ganitong samahan. No, nagtatalo-talo. Mas marami kaming natutulungang mga tao. Mas active kami sa church. Chismis, chismis dito, chismis doon. No. Nagpaplansya kayo, no? Nagpaplansya kayo ng linen. Narinig mo na ba yung latest? Nako, hindi ka updated. No? Pride. Bakit ako magpapakumbaba sa kanya? Siya ang maunang bumati sa akin. Hindi mo ako pinapansin, hindi kita papansinin. Kung minsan mga kapatid, ito po yung mga sugat natin sa loob ng simbahan. Power struggle. No? Pareho lang kaming leader. Pantay lang kami. Hindi ko ibababa ang pagiging leader ko sa kanya. Hindi ako susunod sa kanya. Mga kapatid ng simbahan, unti-unting namamatay kapag ganito po yung inuugali natin.
Kaya nga, ang Panginoong Hesukristo, nung siya ay nasa hardin ng Getsemani, nagdasal ang Panginoong Jesus. Hindi siya pinakinggan ng kanyang mga alagad. Nakalimutan nilang magbantay. Nakatulog sila. Nagpabaya sila. Mga kapatid, may mga pagkakataon na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, pero ang pakiramdam mo, bakit parang nag-iisa ata ako? Pero pakatandaan mo, mga kapatid, ang Diyos hindi natutulog. Ang pinakamalungkot na sandali ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang po noong nakabayubay siya sa krus. Hindi lamang ho nung ipinako siya sa krus. Isa sa pinaka-nakalulungkot na sandali ng Panginoong Hesukristo, napasigaw siya. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po'y panalangin. Ito po'y dasal. Kango sa salmo. Mga kapatid kong minsan, sa buhay po natin, ito rin ang ating dasal. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero wag po nating kalilimutan, mga kapatid, hindi nagtapos ang kwento sa krus. Ang buhay ng Kristiyano, hindi natatapos sa Kalbaryo, hindi natatapos sa paghihirap, hindi natatapos sa kamatayan, sapagkat may umagang darating, may batong igugulong, may libingan na magiging buhay. Kaya nga kung napapagod ka, kapatid, napapagod ka sa paglilingkod, hindi ka masamang Kristiyano. Napagod ka lang, nahirapan ka lang, tao ka lang. At kung ikaw ay nasasaktan sa simbahan, kapatid, hindi ka nag-iisa. May Diyos nasaktan din sa krus. At kung ikaw ay mananatiling tapat, patuloy na nagiging tapat, kahit walang nakakapansin sa iyo, kahit walang nakakakita sa iyo, kahit walang pumupuri sa iyo, kahit parang hindi namumunga, kapatid, may Diyos parating nakatingin sa iyo. At sinasabi ng Diyos sa tahimik na pamamaraan, anak, kilala kita. Iniibig kita. Huwag kang bibitiw. Amen? No? Kaya, mga kapatid, no? Kung nakakaranas tayo, nasasaktan tayo sa simbahan, no? Huwag tayong bibitiw. Amen po ba? Panginoon, kapag kami po'y napapagod na, yakapin po ninyo kami sa inyong katahimikan. Panginoon, kapag kami po'y nasasaktan, pakinggan po ninyo yung aming mga sinasabi. Panginoon, kapag kami po'y nawawalan ng pag-asa, ipaalala po ninyo sa amin na ang krus, hindi ito ang wakas.
Sa simbahan, mga kapatid, hindi tayo tinitipon para magwagi lang, kundi upang matuto ulit tayong magmahal. No? Kaya sa simbahan, no, paulit-ulit tayo tinuturuan magmahal, magmahal, magmahal. Mga kapatid, hindi lahat ng sugat galing sa kaaway. Kung minsan, yung mga sugat galing sa mga taong kasama natin sa paglilingkod sa Diyos. No? At kung ikaw ay nasaktan sa parish ministry, kapatid, gusto kong marinig mo ito. Ang paglilingkod sa simbahan, hindi ito labanan, hindi ito digmaan, hindi ito pagalingan. Hindi ito paligsahan kung saan sino bang mas mahal ng tao. Hindi ito laban kung sinong mas maraming kakilala. Sinong mas sikat. Hindi ito laban kung sinong mas malakas ang boses. Kung sinong mas pinakikinggan. Ang simbahan, ito'y katawan ni Kristo. At sa katawan, hindi nakikipag-away ang kamay sa paa. Hindi naiinggit ang mata sa tenga. Hindi nagmamataas ang puso sa utak. Kapag ang isang bahagi ng katawan nakipaglaban sa kapwa bahagi, ang katawan nagkakasakit. Pag nagtatalo-talo yung bahagi ng katawan, ang resulta po nito, mga kapatid, pagkakasakit. Ang simbahan ganon din. Pag nagtatalo-talo ang bawat kasapi nito, nagkakasakit ang simbahan. Tandaan ninyo, tayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. Kung minsan, ang taong nananakit, yung mga taong nasaktan din. Hindi niya alam kung paano niya ipoproseso yung sakit. Kaya nga yung sakit, nagiging galit, nauuwi sa galit. At yung galit, nagiging salita. At yung salita, nagiging sugat sa puso ng bawat tao. Kaya nga, kapatid, kung nakasakit sa iyo sa parokya, hindi ko sasabihin sa yung agad-agad karaka-raka, kalimutan mo. Hindi. Ang sasabihin ko sa iyo, kapatid, ay ito. Hayaan mo, pagalingin ka ng Diyos. Hayaan mong pagalingin muna ng Diyos ang iyong puso. Ikatlo, ang pagpapatawad, hindi ito isang kahinaan. Ang pagpapatawad, ito po'y lakas ng taong malapit sa Diyos. Kung minsan kasi, no, taas-taas ng pride natin, ayaw nating humingi ng tawad, ayaw nating magpatawad. No? Kasi inaano natin, di ba? Talo siya, talo ka. Sa krus, hindi sinabi ng Panginoong Hesus, parusahan mo sila, Ama. Hindi ganun ang sinabi ni Jesus. Anong sabi ng Panginoong Hesukristo?
patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. No? Alam mo, napakadaling sabihin, no? Siguro kung tayo'y nakapako sa krus, no? Baka sa sobrang galit natin, baka masabi natin, Ama, patamaan mo ng kidlat lahat ng masasamang tao. Buksan mo ang lupa, kainin sila. No, sa sobrang galit natin, kung minsan, nakapagsasalita tayo ng ganun eh. Pero ang modelong ipinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo sa mga nagkakasala sa Kanya, sa mga nakagawa sa Kanya ng masama, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa mga nakagawa sa atin ng masama, sa mga nangingismis sa inyo, anong masasabi ninyo? Anong sasabihin ninyo? Sister, ano po? Patawarin niyo po sila, Panginoon. Kaya nyo po. No? Kunyari sabihin, nako, si Sister Tessie, nakita ko. Ganun. Chinismis ka. Sister, ano? Anong sasabihin mo sa kanya? Patawarin niyo po sila, Panginoon. Hindi ka magagalit, sister. Mauunawaan daw niya. No, napakabait ni Sister Tessie. Pero sa totoo lang, no, kapag ka siguro narinig mo na ginawang ka ng masama, siguro unang-una mong maisip maiinis ka eh. No? Pero si sister, sabi niya, patawarin mo sila. No? Mga kapatid, ang pagpapatawad po, hindi ito paglimot sa nangyari. Ang pagpapatawad, pagpili natin, huwag nating hahayaang ang galit ang mamuno sa ating puso. Oo, naaalala mo, pero huwag mong hahayaan na galit ang maghari sa iyo. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Minsan po, may isang parish leader. Nagkaroon siya ng conflict sa isang ministry. Nasaktan siya. Pinintasan siya. Pinag-usap-usapan siya. Isang araw, tahimik siya nagdasal sa harap ng tabernakulo. Hindi alam ng mga tao, ano bang ipinagdarasal niya. Pero ang sabi niya pagkatapos, Father, ayoko pong umalis sa simbahan. Dahil kung aalis ako, sino ang magmamahal sa mga taong ito? Mga kapatid, hindi tayo tinawag upang manalo sa argumento. Tinawag tayo para manatiling bahagi ng katawan ni Kristo. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Hindi po kinakailangan pare-pareho tayo ng opinyon para magmahalan tayo. Hindi kinakailangan pare-pareho tayo ng ministry style. Hindi kinakailangan pareho ang paraan ng paglilingkod. Ang kinakailangan ay ito, respeto, kababaan ng loob, pagkilala na ang kapwa ay anak ng Diyos.
Kaya nga, mga kapatid, kung ikaw ay nakikipagpayabangan sa parish, nakikipagbanggaan, hindi hinihiling ng Diyos na talunin mo ang kapwa mo. Ang hinihiling ng Diyos, manatili kang mabuting Kristiyano. At kung ikaw ay nasasaktan, hindi mo kinakailangan magpanggap na hindi ka nasasaktan. Anong dapat mong gawin? Lumapit ka sa Diyos. Tumahimik kang lumuha. Dahil ang Diyos nakikinig sa mga pusong hindi na kayang magsalita. Sa simbahan, hindi tayo tinipon upang maging tama sa lahat ng bagay. Tinipon tayo para matutong magmahal kahit hindi tayo laging nauunawaan. Kapag ka sa simbahan, natutong magmahal sa kabila ng pagkakaiba, kapatid, doon po nagsisimula manirahan ang Diyos. Panginoon, pagalingin po ninyo ang aming mga puso. Kapag ka ito po'y nasasaktan sa paglilingkod, tanggalin po ninyo, Panginoon, ang galit na dahan-dahang pumapasok sa aming kalooban. Turuan po ninyo kaming magmahal na muli kahit na nga mahirap. Turuan po ninyo kaming manatili sa inyong simbahan. Hindi dahil sa perpekto kami, hindi dahil sa hindi kami nagkakamali, kundi dahil mahal mo kami. Kung ang krus ay natapos sa libingan, wala sanang pag-asa. Mga kapatid, hindi natin kinakailangang pilitin ang puso na magpatawad. Ang tunay na pagpapatawad, hindi nanggagaling sa lakas ng damdamin. Ang tunay na pagpapatawad, ito po'y biyaya, pagpapala ng Diyos. Kaya nga kung ikaw ay nasaktan, hindi ko sasabihin sa iyong kalimutan mo agad. Ang sasabihin ko, hayaan mong gumaling ang sugat mo sa mga kamay ng Diyos. Napansin po ba ninyo, mga kapatid, pagkatapos sa mabuhay na maguli ang Panginoong Hesukristo, hindi niya ipinahaya ang kanyang mga alagad na tumakas. Hindi niya pinagsabihan si San Pedro na nagtatwa sa kanya. Hindi niya sinisi si Tomas dahil nagduda ito sa kanya. Ang unang bati ng Panginoong Hesukristo, ano po? Kapayapaan ang sumainyo sa mga taong nagtaksil sa atin, sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa atin. No? Pinakamadali pong sabihin hanggang dito na lang tayo. Kalimutan na. Pero si Jesus, sa mga nakagawa sa kanya ng masakit, ang unang namutawi sa mga labi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Mga kapatid, ang Diyos hindi unang nagsasalita tungkol sa kasalanan. Ang Diyos ay unang nagsasalita tungkol sa kapayapaan. Kaya nga, kung may dala kang sakit ngayon, hindi mo kinakailangang ipaliwanag na lahat kung bakit ka nasaktan.
Hindi mo kinakailangang patunayan kung sino ba ang tama. Hindi mo kinakailangang manalo sa nakaraan. Ang mahalaga, kapatid, ay ito. Huwag na huwag mong hahayaang ang galit, ang maging permanenteng tahanan nito, ang iyong puso. Huwag. Sapagkat ang puso, imbakan ng pag-ibig, imbakan ng pagmamahal, at huwag mong hahayaan na pumasok sa puso mo galit, pagkamuhi. Sa simbahan, may mga tao po naglilingkod kahit may sugat. May mga taong nagdarasal kahit pagod na ang kanilang kaluluwa. May mga tao na nanatili kahit hindi naiintindihan. At huwag mong iisipin na ikaw ay nag-iisa. Baka kapatid, ang simbahan ay may mga tahimik na martir ng pagmamahal. Ito po ang gusto kong iwan sa inyong puso. Sabihin ninyo sa inyong mga sarili ng tahimik lang, hindi ko kinakailangang maging perpekto para mahalin ako ng Diyos. Hindi ko kinakailangang maging pinakamagaling na parish leader. Hindi ko kinakailangang ipagtanggol ang aking sarili sa lahat ng tao. Ang kinakailangan ko lamang, manatiling mabuting anak ng Diyos. Pakatandaan po natin, mga kapatid, hindi tayo iniligtas ni Kristo dahil ang simbahan ay walang problema. Iniligtas tayo ni Kristo kahit nalalaman niya na ang simbahan maraming sugat. Ang simbahan, hindi po ito lugar ng mga perpektong tao. Ang simbahan, ito po'y lugar ng mga taong patuloy na minamahal ng Diyos. Kaya kapatid, kung may galit pa sa iyong puso, huwag mo munang piliting magpatawad. Lumapit ka muna sa Diyos. Tahimik ang manalangin. Hayaan mo na ang krus ng Panginoong Jesucristo ang magdala sa iyo. Dahil sa huli, hindi ang galit ang mananatili. Hindi ang sugat ang mananatili. Hindi ang tunggalian ang mananatili. Ang mananatili walang iba kung hindi pag-ibig. Panginoon, kung kami po ay nasaktan, pagalingin po ninyo kami. Kung kami po'y nagalit, palambutin mo po ang aming mga puso. Kung kami po'y napapagod na, bigyan po ninyo kami ng kapayapaan at kapahingahan. Turuan po ninyo kaming magmahal. Hindi lamang kapag kami nauunawaan, kundi kahit sa mga pagkakataon na walang nakauunawa sa amin. Sa banal na krus, natapos ang ingay ng mundo. Mga kapatid, may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kinakailangang ipaglaban pa. May mga sugat na hindi kinakailangang ipaliwanag. At may mga tao na hindi kinakailangang kumbinsihin. Sa Kalbaryo, hindi nagsalita si Jesus upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi siya gumamit ng kapangyarihan upang patunayan na siya ay tama. Hindi siya nagalit sa mga nanakit sa kanya. Si Jesus nanatiling tahimik. Sa ministry po natin, mga kapatid,
kung minsan, ang pinakamalalim na dasal, katahimikan. Hindi lahat ng sugat ginagamot ng salita. May mga sugat ginagamot ng presensya ng Diyos. Kaya nga kung ikaw ay napapagod na sa pakikipaglaban, alalahanin mo si Jesus na nakapako sa krus. Kaya narinig natin ang huling sigaw ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Hindi po ito sigaw ng pagkatalo. Ito po'y sigaw ng pagtitiwala sa Diyos. Sa sandali na iyon, ibinigay ni Jesus ang lahat. Wala nang natira. Maging ang kanyang hininga, isinuko sa Ama. Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Mga kapatid, ang krus, ito po'y lugar kung saan ang pag-ibig hindi nasusukat sa tagumpay. Ang krus ay lugar kung saan ang pag-ibig nasusukat sa katapatan. Mga kapatid, kung minsan sa buhay po natin, hindi natin kinakailangang magwagi. Kinakailangan natin manatiling tapat sa Diyos. Kung ikaw ay nasaktan sa simbahan, huwag mong hahayaang maging dahilan nito para lumayo ka sa Diyos. Kung ikaw ay napapagod sa paglilingkod, huwag mong iisipin na walang nakakakita sa iyong sakripisyo. May Diyos nakatingin sa iyo sa katahimikan ng iyong puso. At pakatandaan mo ito, hindi nagtatapos ang pag-ibig ng Diyos sa krus. Dahil pagkatapos ng krus, may libing ang binuksan, may batong iginulong, may liwanag na sumikat sa umaga ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kung ikaw ay naglilingkod, huwag kang bibitiw. Kung ikaw ay nasasaktan, manatili kang umiibig. Kung ikaw ay napapagod, lumapit ka sa krus. Dahil sa krus, may Diyos na nagmamahal sa iyo hanggang sa wakas. Panginoon, sa mga kamay mo, itinatagubili namin ang aming espiritu. Kung mahal natin si Kristo, babaguhin natin ang paraan ng pagiging simbahan. Mga kapatid, hindi po sapat na tayo'y nagdarasal lamang. Ang tanong po sa atin, mga kapatid, ay ito, magbabago ba ang paraan ng ating paglilingkod pagkatapos nito? Simula ngayon, huwag na nating tatanungin, sino ba tama? Sino bang mali? Ang itatanong natin, paano ba ako makatutulong upang manatiling nagkakaisa ang ating simbahan? Sa parish ministry, ang tagumpay hindi nasusukat sa dami ng mga supporters. Ang tagumpay nasusukat sa dami ng pusong iniingatan natin. Bago po magsimula at bago magsalita, makinig muna tayo. Makinig sa kapwa. Makinig sa sakit ng mga parishioners.
makinig sa hinaing ng kapwa ministry worker. Minsan kasi sa simbahan, ang simbahan ay hindi nangangailangan ng mas maraming nagsasalita. Ang simbahan nangangailangan ng mas maraming nakikinig. Ang kapangyarihan ng simbahan hindi para i-dominate ang kapwa. Ang kapangyarihan, ito po'y ibinibigay upang magpatawad, upang umunawa, upang magtanggol sa mga mahihina, upang maghatid ng kapayapaan. Kaya nga, kung ang ministry ay nagiging lugar ng pride, ang ministry nagsisimulang mamatay sa espiritual na pamamaraan nito. Tandaan po natin mga kapatid, ang simbahan ay hindi negosyo. Ang simbahan, katawan ni Kristo. Kung ang isang ministry ay lumalago, hindi ito dapat na magdulot ng inggit. Dapat magdulot ng pasasalamat. Kung ang kapwa mo, parish leader, nagtatagumpay, magpasalamat ka. Dahil bahagi ka rin ng iisang katawan ni Kristo. At sa mundo pong ito, madaling husgahan ng kapwa, mahirap magmahal. Ngunit bilang mga Kristiyano, hindi tayo tinawag upang maging hukom ng ating kapwa. Tinawag tayo upang maging tagapagdala ng kabutihan at awa ng Diyos. Ito po ang gusto kong iwan sa inyo mga puso. Patapos na po tayo. No? Pwede na po kayong gumising. Biro lang ho. Pakisabi niyo sa mga sarili ninyo, no, ng katahimik. No? Ako ay parish leader, hindi upang maging pinakamataas. Ako ay parish leader upang maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ako narito upang makipaglaban sa kapwa. Narito ako upang tulungan ng simbahan magmahal. Amen po ba? Kung ang recollection po na ito ay may nais na baguhin sa atin, wag sana po ito maging emotional lamang. Kawa maging pagbabago ito ng ating puso. Sapagat ang simbahan, hindi babaguhin ang argumento. Ang simbahan, babaguhin ang mga taong natututong magmahal katulad ni Kristo. Amen? Panginoon, gawin po ninyo kaming simbahan ng pag-ibig. Tanggalin po ninyo ang pride na nagtatago sa aming mga puso. Palitan po ninyo ito ng kababaan ng loob, ng awa, ng pagkakaisa. Turuan po ninyo kaming maging tagapag-ingat ng kapayapaan sa iyong simbahan. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po, Father Sean. At sa punto pong ito, bago po tayo magkaroon ng banal na misa, tinatawagan po si Sister Sonny at ang iba pa pong mga PPC upang ibigay po ang ating munting handog po kay Father Sean bilang pasasalamat. Gayun din po, Father Pros, maaari po ba kayong for photo op po? Tinatawagan po ang iba pong member po ng PPC.
Father siya. Muli po, palakpakan po natin si Father Siya ng ating pong resource speaker. Maraming salamat po sa inyo. Ayan po, maraming salamat po sa inyo, Father Shan. Ngayon po ay ihanda po natin ang ating pong sarili para po sa ating pong banal na pagdiriwang.